Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po, para po magkomento po sa inyong muli dito po sa nangyayari po sa ating politika sa ating bansa. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin itong pahayag ng isang panatiko o sumusuporta po yata sa ang Makabayang Black sa mga terorista o sinasabi NPA. Ito po'y marami na po nagpatunay, nagpatotoo. Lalo-lalo na po ang dating Pangulong Duterte at ang ating Vice President Sara Duterte na tahasang sinasabi po itong mga kongresista na ito na sina Manuel, Brosas, and ang isang convicted po na si Castro ay talagang sumusuporta po di umano sa makakaliwang grupo. Ito po mga katambay, talagang yung programa po na napakaganda po, nakakatulong po sa atin at sa kapayapaan po ng ating bansa dahil napakatagal na po ang mga makakaliwang grupo, di ba? Hindi lang po ito 20 years o baka mahigit pa, 50 taon itong mga katambay. Talagang kailangan po talagang di po ba ito wakasan na dahil sa tagal at napakarami na pong buhay ang nagiging sakripisyo po rito, lalo po yung mga nadadamay na mga normal na tao, lalo po sa ating mga baryo, probinsya. Di ba? Napakatindi po ng binigay na problema po ito, lalo-lalo po sa ating mga kabataan. Pero meron pong isang kongresista na talagang gusto na pong i-abolish po yung magandang proyekto na nasimulan ni dating Pangulong Duterte. Itong NTF-ELCAC, mga tambay. Alam naman natin ito ay talagang naging napakagandang programa at talagang napakalaki po ng pagbabago po lalo po sa ating mga probinsya, baryo na nasasakop po ng mga NPA, di po ba? At nabigyan po ng protection din ang ating mga kabataan na masapi po sa mga kaliwang grupo, di po ba? Nabigyan po ng napakagandang pamumuhay, proyekto, dahil meron po proyekto ito na binibigay doon po sa mga nasasakop dati ng mga NPA, mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang isang hindi yata panatiko o supporters ng NPA, mga katambay. Pina-abolish po ang pondo ng NTF-ELCAC, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Kongresista, swelduhan ng bayan ito. Swelduhan ng bayan, mga katambay. Pero hindi para sa bayan ang hangarin yata nito, mga katambay. Pakinggan po natin. Mr. Speaker, kasi itong LCAC budget, ilalagay ko ito dito sa usapin na nilalagyan natin ng pera, no? Or meron na namang proposal for another budget for the NTF LCAC, which is ngayong 2025, mula 2.1 billion, tumaas ng 371% ang pondo para sa NTF LCAC, papuntang 7.8 billion. Kaya I am questioning this, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Halimbawa, sa legal offensive, the PNP investigation and detective units and legal service in coordination with the NBI shall vigorously advance its efforts in case build-up, filing of cases against insurgents found violating the law, and ensure a well-coordinated, integrated investigation, prosecution, and monitoring of all crimes committed by any member of the CTG. Ayan, no? Especially their leaders and cadres, in order to paralyze their command and control, deny them financial resources. The PNP Anti-Cybercrime Group, the CIDG, AFP Cybercrime Group, NBI Cybercrime Division shall monitor and trace their financial support in close coordination with the AMLAC. So, mga ganitong cases, case build-up, etc. sa mga aktivista, ito po yung ginagamit eh. Actually, ito po yung malinaw, no, na klase, no, ng paliwanag na sa tingin namin hindi dapat ganito, no, yung programa. Hindi katanggap-tanggap itong mga programs na ito ng NTF-ELCAC, and we should abolish it and put the money doon sa mga pangangailangan natin ng essential services. Mr. Speaker, Madam Sponsor. Yun lang po, Mr. Speaker, no? Siguro yun yung mga maliwanag dito sa LCAC, no, na narrative na dapat hindi na natin dapat bigyan ng pondo ang mga katulad nito, Mr. Speaker, Madam Sponsor.
narinig po natin ang isang congressman o congresswoman, mga katambay, ng Makabayan Black. Alam na po natin kung saan po siya panig eh. Hindi po siya panig sa kapayapaan ng ating bansa. Di po ba, mga katambay? Nakakagulat lang po yung isang programa na nakakatulong sa kapayapaan ng ating bansa, itong NTF-ELCAC. Ikumpara mo dito sa mga NPA. Ang mga NPA ba, mga katambay, nakakatulong ba sa ating bansa? Tanong ko lang sa inyo, ano po naitulong na NPA sa ating bansa sa mahigit 50 taon, mga katambay? Nakapagpaunlad po ba ito kahit na isang probinsya man lang? Isang baryo? Naging progresibo po ba ito sa kamay ng mga NPA? Di ba puro pasakit, hirap ang nangyayari? Di ba pang-aabuso? Lalo sa ating mga anak, sa ating mga kabataan, at yung mga ating mga magulang na napaniwala po ng grupong ito. Di ba? Napakahirap na nga ng kalagayan ng ating bansa, mga katambay. Laki-laki na nga ng korupsyon. Tapos meron pa tayong makakaliwang grupo na problema ng ating bansa na hindi matuldukan. Halos tayo na lang merong ganito sa Asia. Di ba? Hindi nyo pa napansin, sa buong Asia, tayo na lang ang merong ganito. Di ba? Na Pilipino sa kapwa sa Pilipino. Pilipino kapwa Pilipino. Yun, nagpapatayan, naglalabanan. Di ba? Samantalang ang ugat ng problema ay nasa kanila. Di ba? Real talk po. Real talk tayo. Ang talagang mabigat na problema, mga katambay, na isa na po yan eh. Isa na po na mabigat na problema yan, yung mga kaliwang grupo. Dahil hindi po tayo progresibo yan. At tayo madadamay dyan, mga ordinaryong Pilipino, di ba? Komento lang na inyong ng lingkod. Komento lang ni Kamanong. Tayo po kasi ang madadamay sa mga pinaglalaban nila na napakatagal ng panahon. Di ba? At wala naman talagang halos ipinaglalaban. Di ba? Nagiging korap lang po. Parte rin po na korupsyon yan eh. Di ba? Naaabuso. Di ba? Pati ang ating mga kabataan na nasa eskwela, pilit nilang binubulag ang mga murang isipan. Ang mga murang isipan po ng mga kabataan natin, binubulag nila eh. Para lang masama sa grupo. Lalo po yung sinasabing nagmumula sa ground, mga aktivista. Di ba? Di umano, mga katamay. Nakakalungkot lang po. Itong mga congressman na ito na paswelduhin ng bayan, pero ang suporta ay nasa mga kaliwang grupo. Dapat po ito, tanggalin po ito, mga katamay. Sila po ang i-abolish. Di ba? Saka, ang pangalawa pa, ang sinasabi nga ni Kamanong, yung pinaka matindi, halos pangalawang problema lang halos yan eh, yung NPA. Ang pinaka nangungunang problema ng bansa, itong dalawang institusyon na ito eh, komento na inyong lingkod, itong dalawang institusyon na ito, sa natuklasan po natin, lalo sa natuklasan ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Duterte at ni Sasot I think Sasot po, ang natuklasan po nilang korupsyon at talagang sa haba at mahabang panahon na ginagawa po nitong dalawang institusyon na ito. Yung korupsyon na sobra-sobra po, bilyon-bilyon ang nawawala po sa pondo ng bayan. Di ba? Dito hindi natin alam kung meron po silang patong dito dahil ginawa po nila ito sa DepEd. Naglalagay po ng extraordinary na pondo na sa kanila po yata napupunta yon, yung extraordinary. Katulad po ito, 2.1 billion po ang budget. Tapos biglang lumobo ng 7.8 billion ang NTF-ELCAC. Dyan po, dapat silipin po yan ng taong bayan. Di ba? Na talaga bang yung pondo na yon, di ba? Na tumugma ba sa pangailangan ng NTF-ELCAC. Di ba mga tamay? Kasi 2.1 billion, biglang lumobo ng 7.8 billion. Yun ang dapat silipin din. Pero yung programa, wag mo i-abolish. Dahil yung programa, nakakatulong po sa tao yan, sa mamamayan. At meron po mga programa yan. At nagiging tahimik at may katahimikan po ang ating mga probinsya, ang ating mga baryo, lalo yung mga liblib na lugar sa ating bansa. Di po ba? Dahil nalalagyan po ng proteksyon na. May mga kampo na po dyan. Di po ba? Napakalaking bagay po yan na simula ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang ang nakapagtataka,
nag-uubra po ngayon sa Bagong Pilipinas. Nag-uubra po yata sa Bagong Pilipinas yung mga sumusuporta sa mga kaliwang grupo. Talagang nagkakaroon po ng power. Nagiging powerful po yata lalo sa Kamara. At talagang sila pa yata ang talagang masusunod. Pinag-uubra, mga katambay. Ito po natuloy at talagang inabolish po nila. Talagang kahanga-hanga ang Bagong Pilipinas, mga katambay. Kahanga-hanga. Pag inabolish po nila, lalo ang NTF-ELCAC, pag inabolish po ng Bagong Pilipinas, ibang usapan na po yan. Talagang ang ating gobyerno makakaliwang grupo na. Di ba? Tapos yung po ba ang ipagmamalaki natin ng Bagong Pilipinas? Yung mga programang patungo sa kapayapaan, i-abolish mo. Di po ba? Saka lantad na po sa taong bayan itong mga Makabayan Black. Di ba? Pinangalanan na po ito, lalo ng ating dating Pangulong Duterte. At ng Vice President Sara Duterte. Pinangalanan na po ito. Mga supporters po ito, lalo si Manuel. Di ba? Direktang pinangalanan po ito ng ating Vice President Sara Duterte. Kaya po, sinasamantala po nila. Dahil pag naupo ang isang Vice President Sara Duterte, sa kangkungan po pupulutin itong mga ito. Baka ito po makulong pa. Lalo-lalo po yung convicted po. Kung sa panahon po ni Vice President at si Vice President ang presidente natin, nakakulong na po yan. Hindi na po makapagsasalita sa Kamara yan. Si Franz Castro ang convicted po ng child abuse. Pero ngayon, nai-spoiled po. Nakita po natin kung paano po nila proteksyonan ang mga Makabayan Black sa Kamara. At talagang nakikita po natin na talagang priority po sila, mga katambay. Nabibigyan po sila talaga ng boses at nagiging kritiko. Number 1 kritiko po sila. Lalo sa mga programang magagandang na inumpisahan ni dating Pangulong Duterte, ito po Makabayan Black. Dahil alam naman po natin na ayaw nila na kapayapaan. Itong mga ito, ang Makabayan Black, ayaw po na kapayapaan sa ating bansa. Ang gusto po ay magulo. Katulad po ng mga panahon nila, mga katambay, na ang ating mga anak, ang ginagawa nilang enforcement, di ba? Ang ating mga kabataan, di ba? Dapat sila na lang. Sila na lang, mga katambay. Yung mga anak-anak na lang nila. At yung mga kaapu-apuhan at kalahi-lahian na lang nila. Sana ang kunin nila, hindi yung mga anak natin. Na talagang tinatanggalan mo ng kapalaran, di ba? Mga batang-bata, paghahawakin mo na armas sa bundok. Kaya dito po, mga katambay, dapat ito, malapit na halalan kung i-abolish po ito. Itong mga Makabayan Black, sana po wala na po makapasok sa Kamara na ito dahil halos wala naman silbi. At napakalaki po ng ginagastos po natin dito sa mga kongresista na ito na wala naman tayo nakikitang programa. Wala naman po pinasisilip sa ating programa ito mga ito Yung Makabayan Black, programa nito? Pero nagkakamal-kamal po ito ng million, baka billion na po ang nagiging budget nito sa tagal po nila sa Kamara, sa Kongreso. Di po ba? Pero ano po ang idinudulot lang po nito? Para protektahan, bigyan ng proteksyon ang mga kaliwang grupo, ganun po ba mga katambay? Kaya nakakalungkot po. Nakakalungkot lang po isipin na napakalaking porsyento po ang nabawas sa mga kaliwang grupo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon po, pinalalakas na naman yata nila, di umano. Gusto na naman nilang palakasin. At talagang dito pa sa Bagong Pilipinas, gustong lumakas ang NPA muli, mga katambay. Nakakagulat lang. It's amazing. Only in the Philippines, mga katambay, na meron tayong mga klaseng ganitong mambabatas. Imbis na kapayapaan ng bansa ang isipin ng ating mga mambabatas, kaguluhan ang gusto. At talagang hindi nangihinayang sa buhay ng mga Pilipino. Itong mga ito, lalo si Brosas, si Arlene Brosas, hindi po siya nangihinayang sa mga buhay ng ating mga anak. Kung ano man ang mangyari, mapahamak, walang pakialam itong mga ito. Basta doon sila sa pinaglalaban nila, mga katambay. Na ano ba pinaglalaban nila? Kaguluhan. Hindi naman tahimik at mapayapa ang ginagawa ng NPA. Hindi naman po makadiyos ang NPA.
Anong kapayapaan ang makukuha natin dyan? At anong programa? Maliban sa humawak ng baril ang ating mga anak, yun ang programa. At mag-aklas at lumaban sa gobyerno. Samantalang itong mga congressman na ito, doon nakikinabang sa gobyerno. Nakikinabang sa pera ng taxpayer. Pero ang kanilang layunin hindi para doon sa mga taxpayer na maging mapayapa, tahimik at progresibo ang bansa. Di po ba mga katambay? Kaya nakakalungkot lang po. Dapat po talaga dito. Saka, ang isa pa, itong dalawang institusyon na ito, malaki problema sa korupsyon. Di ba? Nahandyan ang korupsyon. Di ba? Kung talagang ito makabayan na sinasabi. Pero wala na tayong makikita makabayan dito Pero taong bayan na po talaga magsasaysay dito. Saka kung tutulungan lang po talaga na ayusin po talaga ang ating bansa. Sana loobin na maging Pangulo ang ating Vice President at iayos po, lalong-lalo po itong dalawang institusyon na ito. Talagang kailangan po dito buwagin at iayos muli. Iayos muli ito dahil napakalaki ng korupsyon. Ayon na rin po yan sa Vice President. Napakalaki po ng mga korupsyon dyan. Talagang hindi maipaliwanag. Nagkakaroon po ng takipan, kampihan ang mga kongresista, mga senador di umano pagdating sa korupsyon, mga katambay. Kaya hindi aasenso ang ating bansa. Hindi magiging progresibo ang ating bansa pag merong mga ganitong klaseng institusyon sa ating bansa at kasama pa ang mga congressman ng Makabayan Bloc na talagang ano pang kapayapaan ang makukuha mo kung ganito lang din ang kanilang programa, palakasin ang NPA sa bundok, mga katambay, at dali ng ating mga anak doon. Yan po ang programa na nakikita ni Kamanong dito sa Makabayan Bloc. Paramihin ang puwersa at manggagaling sa atin manggagaling ang kanilang puwersa sa ating mga anak. Nakakalungkot. Kung meron nga lang bitay sa Pilipinas mukhang pwede yata di umano hilera itong mga ito sa bitay Momento lang na inyong lingkod, mga katambay. Kaya lang spoiled po sila ngayon Saka malakas po yata sila ngayon, mga katambay. Kakampi yata nila ngayon ang bagong Pilipinas. Yun lang po ang aking komento, mga katambay. Muli po, mga katambay, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe, mga katambay. Sa muli po, mga katambay, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.